Samantala, iba yung pag-iingat ang ginagawa ngayon sa Senado sa pagsusuri ng 2026 national budget. Ito'y sa hangarin na mapaglaanan ng mahalagang programa, partikular sa edukasyon at sa climate change. Si JB Santiago, una sa balita. JB? Yes, Zai, sa pagpapatuloy nga ng plenary debates para sa 6.792 trillion pesos na national budget sa 2026, mabilis na uminit ang talakayan sa Senado. Hindi lang dahil sa laki ng pondo, kundi dahil sa dami ng tanong kung paano ito makakatugon sa matagal ng problema ng bansa. Una nagsalita si Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian. Aniya, may malaking pagbabago sa panukalang budget. Pre-audit muna bago bayad. Ibig sabihin, mas maraming auditor ang ibababa sa mga proyekto para tiyakin muna na tapos na ang trabaho bago mailabas ang pera at para iwas anomalya. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, ay kanya-kanyang issue ang binuksan ng mga ibang senador. Si Majority Leader Mig Zubiri muling umapela para sa isang National Flood Control Master Plan. Habang si Senator Risa Hontiveros naman nagtanong kung gaano ba kaprotektado ang mga school building kapag tinamaan ng kalamidad. Hindi rin nagpahuli si Senator Loren Legarda. Git niya, dapat konektado ang buong 2026 budget sa climate change adaptation at disaster risk reduction. Pero ang isa sa pinakamainit na usapin, ang double insertion sa DPWH o yung mga proyekto na inuulit at paulit-ulit na lumalabas sa NEP. Diretsong tinanong ni Senator Erwin Tulfo si Gatchalian kung malinis na ba ang DPWH budget para sa 2026. Sagot ni Gatchalian, natanggal na ang higit kumulang 4 billion pesos worth ng duplicated at reappearing projects. Zay, asahan ng tuloy-tuloy na budget plenary debates. Katunayan, sasalang ngayong hapon ang Office of the President, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Civil Service Commission, Commission on Audit, Commission on Elections, at Department of Social Welfare and Development o DSWD. At yan muna latest mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Zay.